Buhay na po tayo ngayon sa panahon na madami na pong stress na tao. Tama po ba? Marami na pong tao ang nagpapakamatay. Maraming tao ang sumusuko na diagnose ng anxiety, depression, etc. mga kapatid. Ngayon, si Pablo ay nagpayo kay Timothy dahil yung kanyang papasukin din sa ministeryo ay hindi rin po biro. Lalo-lalo na sa panahon na ito, way back 70 to 80 anyo domini, very discriminated ang mga Christian during that time. At pag ikaw po ay napag-alaman na ikaw ay tagapaglingkod ni Kristo, to the extent ikaw po ay papatayin pa. Sa panahon natin ngayon, wala pong ganon. Pero nakakapagtaka, maraming Kristiyano sumusuko at pinagpapalit ang gawain ng Diyos because of personal problems. Ngayon, matututunan po natin sa sulat ni Pablo o payo ni Pablo sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timoteo, na tignan mo itong tatlong propesyon na ito, paano ka magiging isang matiisin na lingkod ng Diyos. Ang title ay pinamagatan natin siyang Lessons about Endurance. From the life of soldiers, athlete, and farmers. Number 1, tatlong letter D lang para di nyo makalimutan, katulad nung nakaraan, 4 na P, ngayon 3 D. Una, dedicated soldier. Ng ating bansa, laban sa mga terrorist, sa mga rebellion, at para magkaroon tayo ng kapayapaan, masarap na tulog. Sila po ang dahilan, mga kapatid. Nilalabanan nila ang mga masasamang mga grupo. Okay? Isang kutsarang puro asin, ay puro, ano yun? Sili. Ano? Kasi ginamit ito na Pablo endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Okay, pwede natin i-post, brother? Gusto ko lang ipakita sa inyo yung totoong buhay ng sundalo at bakit ginamit ito ni Pablo. Ang daming propesyon, no? Ang daming pwedeng gamiting illustration na tungkulin para sa gawain na papasukin niya. Pero sinabi niya, kung gusto mong magpumasok sa ministry ng Panginoon, pag-aralan mo ang sundalo. Dahil sa pagdating sa matiisin, napakatindi nila. At handa silang mamatay para sa kanilang sinumpaang tungkulin. Ang tanong ko, mga kapatid, nung pinasok mo ang buhay bilang isang Kristiyano, ano ang naiintindihan mo? Playground? Baka laro lang para sa'yo ang maglingkod sa Panginoon. Wala ka masyadong battle. Hindi ka totoong sundalo pag hindi mo naranasan ng totoong hamon o totoong gera ng bilang isang Kristiyano. Sino kalaban natin? Si Satanas. 3 S, di ba? Satanas o Satan, system of this world, and yourself. Ikaw mismo, pwede kang maging kalaban ng sarili mo. Kaya tignan nyo, pansinin nyo, konti lang ang Kristiyano na dedicated, na magsisimba every Sunday, kahit maraming problema, magsisimba pa rin siya, kasi kulang sa endurance. Na ang daming bakanting upuan. Mga sundalo yung mga yan, tinaguri ang sundalo ni Kristo. Pero bakit sila wala ngayon? Kasi kulang sila sa endurance. Kaya pag-aralan nyo. Pag-aralan natin lahat kung paano mahirapan ang sundalo sa sanlibutan, na kung tutuusin, tinawag kang sundalo ni Kristo, mas privilege ka pa. Amen? Ilang takbuhin o lakarin ang mahigit 50 kilometers. Alam nyo kung gaano kalayo ang 50 kilometers? Parang naglakad ka simula dito hanggang mga Norsagaray, Bulacan. Tatakbuhin nila ng walang tigil yon. Ganun po katindi ang kanilang dedication. Ngayon, in like manner, sa pagiging Kristiyano, ano yung work ethic mo? Minsan, hindi ka makapagsimba. Anong dahilan? Alam nyo, walang civilian affairs. Walang personal life ang sundalo. In like manner, sa Kristiyano, hindi mahalaga sa atin yung personal nating mga gawain na ginagawa, hindi siya mas mahalaga. Mahalaga siya, pero hindi mas mahalaga. Amen?
Kasi mas mahalaga sa atin ang sinumpaan natin sa Panginoon. Nung tinanggap natin si Kristo, tayo po'y nakipagtipan na maglilingkod tayo sa Kanya habang buhay. Kamusta mga sundalo ni Kristo? Handa ba kayong mamatay para sa pananampalataya ninyo? O easy go lucky lang kayo? Okay lang hindi magsimba, okay lang magsimba, okay lang hindi magbasa ng Bible, okay lang magbasa ng Bible, okay lang yung mag-pray lang minsan-minsan. Nakakahiya tayong sundalo. At ang commander-in-chief natin, si Jesus Christ. Nakikita niya kung anong ginagawa natin. Meron siyang direct order sa Biblia. Kamusta ang work ethic ng mga sundalo ni Kristo sa Salt and Light? Baka kailan ka huli ng soul winning? Kailan ka merong huling kinausap para i-share ang kanyang salita? Baka wala. Baka wala ka ng ganyang buhay. Kasi akala mo, ang buhay ng Kristiyano, playground. Uulitin ko sa iyo kapatid, battleground po ito. Self-suffering, mga Kristiyano. Diba tutulog sa inka? Isipin mo, part ito ng training ko bilang Kristiyano. Meron kang, minsan nga kahit yung katabi mo dyan sa katabi mo tignan mo yung katabi mo, pwedeng gamitin yan para matrain ka. No? Para hamunin ka at subukin ka. Kaya huwag tayong basta-basta sumuko, kapatid. Unless kung talagang mahina kang sundalo, hindi ka talaga tatagal. Si Satanas, hindi siya mahina, kapatid. Alam niyo ba, hindi mahina si Satanas? Alamin niyo kung gaano kalakas si Satanas. Pero hanggat kasama mo ang Diyos, hindi siya mananalo. Willing to sacrifice. Ito naman yung isa rin sa mabigat, no? Hindi lang kasi physical emotional. Alam niyo ba dito maraming sumusukong sundalo sa emotional? Hindi dahil sa hirap ng training. Maraming sundalo, matitigas matipuno. Pero hindi lang babasagin yung kanilang limitation sa katawan. Kahit ang kanilang emotional limitation, sasagarin talaga. Okay? Ganon din sa atin bilang isang Kristiyano. No? Sasagarin talaga tayo. To the extent na ayaw mo na. Nakakalungkot nga ngayon mga kapatid Talagang laganap na yung ating depression. Kung tutusin, yung naranasan ng mga mas nauna sa atin, wala pa sa kalingingan Sino din pinakamatagal sa pananampalataya? Tanungin niyo yan. Makipag-usap kayo sa kanya, sa ating kapatid na pinakamatagal sa pananampalataya, ano yung mga hamon, mga laban na hinarap niya at mga nalampasan niya. Mahihiya kayo sa mga konting problema ninyo, hindi na kayo nagpatuloy. Hindi natin tinataas ang kahit sino dito. Tumingin na lang din tayo sa ating forefathers in faith. Ano yung kanilang sinuong para makarating sa atin yung pananampalataya? Can you imagine that, mga kapatid? Mas maganda nga kung babalik na ang ating Panginoon para masala talaga kung sino talaga yung lehitimong Kristiyano sa hindi. No, gusto niyo ba bumalik na yung Panginoon? Magkakaroon talaga dito ng mafi-filterize talaga. Lahat ng mga peking sundalo ni Kristo, maiiwan talaga yon. Yung mga tunay na sundalo ni Kristo, yun ang makakasama. Kasi ang pangako ng Diyos, maghahari kasama ni Kristo ang mga totoong sundalo. Sabi na wag na tayo magkaroon ng oras sa pamilya, sa trabaho. Pero yung problema kasi natin, maraming Kristiyano, konti na nga lang yung oras natin sa Diyos, ninanakaw pa natin minsan. Yung habitual tardiness natin na yan, yung nalalay tayo, no? Ayoko patamaan kung sino man sa inyo. Ako dito ay nasa likod ng pulpit. Alam ko may mga personal tayong dahilan na mga valid reason naman. Pero in the sight of God, no, there are unexcusable excuses. Yung excuse natin sa mata ng Diyos, inexcusable talaga yan. Mga atleta, ano matutunan natin sa kanila? Okay? Yung obeying rules, yan. Matulad yan sa boxing. Bawal ang low blow. Bawal yun. Bawal sumuntok sa batok. Bawal yun. Bawal mang headbutt. Bawal yun. Focus on their body conditioning. In like manner, sa ating Kristiyano. Ako, nalulungkot ako mga kapatid, no? Magandang dahilan naman, pero hindi ako nakapagsimba kasi nagkasakit ako. Bakit ka nagkasakit? Hindi natin maiiwasan yan. Pero kung hindi ko naman kasi natin alam kung life and death ba yung sakit na yan o kung kaya mo naman talagang makabangon. Kasi ako,
Sa totoo lang, nakapag-preach po ba ako na may sakit ako? Opo, nakita nyo pa nga, may fractured yung ano ko eh. Nabalian ako eh. Yes, personal na ano ko yun kasi nag-i-sport ako. Pero hindi yung kasi valid reason para hindi ka gumanap sa gawain ng Panginoon unless kung talagang bedridden na o life and death. Yun. Possible. Pero yung nagkalagnat ka lang ng konti o sumakit lang ang ulo mo, di ba, para sa akin lang napakababaw na dahilan, no? Para hindi na tayo gumanap sa gawain ng Diyos. Unless kung dedicated talaga, syempre aalagaan natin yung katawan natin, matutulog tayo ng tamang tulog, kakain tayo ng tamang pagkain, iinom tayo ng 8 glasses of water a day, kakain tayo ng gulay. Kasi body conditioning ang pinag-uusapan natin dito eh. Kung tayo po, mga Kristiyano, malusog tayo, hindi natin mapapabayaan ang gawain ng Diyos. Amen? Atleta, una natin matutunan sa kanila, body conditioning. In fact, may tinuro si Pablo sa 1 Corinthians 9:27. Sabi niya, "But I keep under my body and bring it into subjection." No, pinaparusahan niya yung katawan niya. Dinidisiplina niya. "Lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a cast away." Para pag siya'y nagturo sa iba, katanggap-tanggap. Dinidisiplina niya yung kanyang sarili. Hello, Christians! Listen, dapat pag Sunday, kondisyon na kondisyon tayo. Kasi handa tayong punuin ang ating puso ng salita ng Diyos. O ito, marijuana, sindi tayo. O ito, shabu. Tara, shabu. Hindi lahat ng inaayaw, inaano sa'yo, ini-influence sa'yo, ay papayag ka. Lalo't makakasama sa katawan mo. Kaya, ang Christian life natin, kasama talaga yung katawan natin. Alam nyo kung bakit? Sinabi po ng Biblia sa 1 Corinto chapter 6, verse 19 and 20, "Your body is the temple of the Holy Spirit." Amen? Glorify God in your body. Purihin mo ang Diyos sa katawan mo. Violation ng rules sa game ay nagli-lead sa disqualification. At yan at matutunan natin sa mga atleta, na pag meron pong written rule, pag sinabi ng Biblia na bawal ang pakikiapid, huwag kang makiapid. Amen? Huwag kang titingin ng mahalay sa babae, mga kalalakihan. Mga lalaki, lahat nga ng lalaki dito, mag-amen? Huwag kang titingin ng mahalay sa lalaki, sa babae. Pag ano na, sodomy na yung problema mo pag ganyan. Homosexuality na pala, no? Huwag kang titingin ng mahalay sa babae. Kasi magkakasala ka. Mga written rules yan. Any breaking sa tinatawag na written rules sa Bible, it will lead sa disqualification. So obey the rules. Christians, we are Christian like an athlete. No sowing, no reaping. Ayan. Kung walang itinanim, walang aanihin. Okay. Diligence and hardworking is what truly characterizes a farmer. Anong ibig sabihin ng hardworking, no? Means working to the point of exhaustion. Yung halos hapuin na sila o halos hindi na makahinga. Ganyan po ang mga magsasaka. Ano ang kalaban nila? Yung init. Yun talaga, mga kapatid, ang kalaban nila. At araw-araw na buhay na po nila yon. Hindi sila titigil sa pagtatanim. Sabi nga, hanggat may lupa, may magsasaka. Ganyan po ang mga magsasaka. Ngayon, tayo, mga Kristiyano, ano sa atin? Hanggat may tao na wala pang Kristo, patuloy tayong hahayo at magtatanim ng salita ng Diyos. Amen? Kailan ka huling nag-soul winning? Kailan ka huling naipag-usap sa di mo kilala? Para ituro o i-share man lang yung kaligtasan ni Kristo. Kailan ka huling nagtanim, kapatid? Isipin mo yun. Kailan kaya? Purihin ang Diyos kung itong nakalipas na linggo meron. Pero kung
ilang taon mahigit na. Kapatid, sayang naman yung kaligtasan na kaalaman mo na meron ka kung hindi mo naman din nababahagi yan sa iba. Nakakaawa yung mga taong walang Kristo, mamamatay sila na walang Kristo. Saan sila pupunta? Hindi nila tinanggap ang Panginoon. Yung kaligtasan, hawak mo, alam mo, ang susi doon sa langit. Dahil tinanggap mo yan at narinig mo lang rin yan. Kaya sinabi ni Pablo, ano man ang narinig mo sa akin at sa maraming saksi, siya ring ipasa mo sa taong tapat na handa rin magturo sa iba. So naturuan ka. Kamusta? Meron ka na bang masasabi na yung bunga mo ay nagbubunga na? O wala pa rin hanggang ngayon, ilang years ka nang mananampalataya? Hindi ka man lang magkaroon ng bunga. O kung nagkaroon ka man ng bunga, yung bunga mo kamusta? Nagbubunga ba siya? Hindi titigil, kapatid, ang ating pagtatanim. Huwag natin pabayaan. Bahala na siya sa buhay niya. Tapos na yung trabaho ko sa kanya. Kapatid, tuloy-tuloy pa rin yung pag-alaga until such time na kaya niya na independently as a Christian at nagbubunga na rin siya ng iba. Yun po ang tinatawag nating Pauline cycle. Pinakasikreto, mag-focus ka sa isa. At siguraduhin mo yung isa na yan, magiging katulad mo. Katulad mong mainit, masigasig, tapat, mahal ang Panginoon. Then, dadami yan. Amen? No? Dadami yan. Tignan nyo yung mga taniman. Gaano kalawak na ektarya ang kanilang tinatanim. Tapos ilan lang sila. Di ba napakalawak ng kanilang Ibig sabihin, sa isa pala, marami siyang kayang gawin. Basta, maturuan lang talaga siya na maging mainit sa gawain ng Diyos. Kaya, yun talaga yung pinakasikreto ng mga farmers, no? Diligent. Hindi sila, yung sunog yung katawan nila, tapos kinabukasan, hindi na sila magtatanim. Hindi sila, kapatid. Kahit gaano kalakas ang tirik ng araw, hindi mo sila mapipigilan na magtanim. Dahil yan talaga ang kanilang, kumbaga sabi nga, calling, no? Panawagan talaga nila. Ginamit sila ng Diyos para may mga taong makakakain ng kanilang itinanim. Amen? Kaya sa mga kabataan, huwag kayong magsasayang ng pagkain. Gulay man yan, prutas man yan, bigas man yan, o kahit anong klaseng pagkain yan na galing sa tumubo siya. Kasi isipin mo, may magsasakang nabilad sa araw para makahain ko ang pagkain na ito. Kaya dapat hindi mo yan sayangin. Kahit may pambili ka pa. Amen? Sundalo, atleta, magsasaka. Yang tatlong yan, huwag mong kakalimutan yan. Kung gusto mong sumuko, isipin mo yung tatlo na yan. Sumuko ba sila? Hindi. Huwag kang susuko. Kasi higit ka pa. Higit ka pa dahil tinawag kang sundalo ni Kristo, no? Atleta ni Kristo, no? Tapos, magsasaka ni Kristo. Ang kaibahan lang, at ang sa atin, ang pinagpapagalan natin, yung spiritual. Yung koronang hindi nawawala. Okay? Yung pagpapala na hindi nawawala.